Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng St. Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay pinagdidiriwang natin ang ika-29 na linggo ng karaniwang panahon. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Ng Panginoon, umawit ang kagalakan, at tutukin ang gitara, at ang kaaya-ayang tira. Ipaniyo ang trompeta sa ating pagkakatama. Sa Diyos tayo'y umawa, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, awit ang kagalakan, at tutukin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipaniyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo binigyan ng Diyos ng kakayahang makipagtulungan sa Kanya sa pagbuo ng maayos na lipunan sa lupang ibabaw. Para sa ating kawalan ng sigasig, natupdin ang ating mga tungkulin sa lipunan, humingi tayo ngayon ng kapatawaran. Para sa aming kakulangan ng panampalataya sa iyong mga pamaraan, sa aming lipunan at sa aming daigdig, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kawalan ng pag-asa, sa tulong ng iyong ibinibigay sa aming mga pagsisikap na maging mga ulirang mamamayan at mabubuting Kristiyano, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming matamlay na pag-ibig na hindi kayang gawin, kami mga masigasig na alagad, sa paghubog ng isang bagong langit at isang bagong lupa, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapuri sa Diyos, mapuri sa Diyos, mapuri sa Diyos sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang magdamag,
Kordero ng Diyos, anak naman. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos na kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas nakapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ang Panginoong ni Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, "Tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ko kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala.
Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangan. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipapahayag na ang puong ay dakila, sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangan. Ang pagpuon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyusan, ang puon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangan. Ang Pangino'y purihin ang lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay uukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangan. Kung ang puon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na naninginig ang lahat sa daigdigan. Ang puon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol na nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangan. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo, sumenyo nawa ang pagpala at kapayapaan. Lagi kaming magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, at tuwina'y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ng Diyos at Ama at ng inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapapagal na udyok ng pag-ibig. At ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Heso Kristo, nalalaman naming mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita at lubos naming pinapaniwalaan ay pinahahayag namin sa inyong hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, buong nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ka. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-uusapan kung paano mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo tapat at ituturo ninyo ang buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong kinikilingan sapagkat pariho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya't sinabi niya, kayo mga mapagkunwari, bakit ninyo ako sinusubukan? Akin na ang salaping pambuwis. At siya binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating mga pagbasa ngayon, mga salita ng Diyos, ay nagpapahayag tungkol sa tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba sa Diyos. Dahil lahat nanggagaling sa Diyos. Lahat nagmumula sa Diyos at babalik sa Kanya. Kaya ang dakilang kautusan, mahalin ang Diyos higit sa lahat. Dahil nag-iisa lamang ang tunay na Diyos. At ang ating tugon sa Kanya, pagsamba na manggagaling sa ating puso. Pasasalamat, pagsunod sa Kanyang kalooban, dahil ang kalooban ng Diyos ay para sa ating kabutihan, para sa ating kaligtasan. At isasalamin natin ang Kanyang pag-ibig sa ating mundo, sa ating komunidad, sa ating lipunan. Magipagtulungan sa mga pangulo ng ating lipunan, ngunit ang mga pangulong ito, hindi sila Diyos. Dahil nag-iisa lamang ang Diyos. Na tayo ay mamamayan sa mundong ito, ngunit tayo ay hindi para sa mundo, dahil tayong lahat ay lilipas sa mundong ito. Pansamantala lamang ang ating buhay sa mundong ito. Kaya ang ating tingin, ang ating pansin ay dapat nakatuon sa tunay na tahanan. At ang tunay na tahanan ay ang kaharian ng Diyos. Ngunit kailangan tayo ay may responsibilidad, tayo ay may tahas, may misyon na buuhin ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. Ang pagmamahal, paglilingkod, pagmalasakit, bukas loob para sa mga nangailangan, pagpatawad, pagpakumbaba. Iyon ay mga katangian ng Diyos na dapat makikita ng ibang tao sa ating puso. Tayo ay makipagtulungan sa biyaya ng grasya ng Diyos, pagbabago. At tayo ay makipagtulungan lahat
Pangulo ng ating lipunan, isa't isa sa atin magkakaisa, tayo ay may pananagutan upang itayo natin ang isang mundo na punong-puno ng pagmamahal kung saan tayo ay may pagmamahal, tunay na pagsamba, pagkilala sa Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin kay Propeta Isaías, sinabi ng Diyos kay Propeta Isaías, "Ako ang Panginoon at ako lamang ang Diyos at wala ng iba." Ito ay napakahalaga dahil sa ating mundo, sa ating buhay, marami tayong Diyos-Diyos. Mga bagay, mga posisyon, kahit ang ating sarili ay maging Diyos. Kahit ang ating pamilya ay maging Diyos. Yun ay hindi katotohanan. Dahil nag-isa lamang ang Diyos. At ang lahat na ito ay biyaya ng Diyos. Na tayo ay matutong magmahal ng lubusan sa ating kapwa, sa mga bagay, mga biyaya na ibinigay sa Diyos kung tayo ay tunay na may pagmamahal, tunay na pagsunod sa kanyang kalooban, kung ang Diyos ay naghahari sa ating puso. Ngunit kung hindi siya naghahari sa ating puso, tayo ay madaling madala sa mga iba't ibang Diyos na hindi totoo. Kaya dito sa unang pagbasa, ang hari ng Persya, si Ciro, na hindi pinili ng Diyos, hindi kasama sa mga pinili ng Diyos sa bayang Israel, siya ay isang dayuhan, ngunit pinili ng Diyos upang maging instrumento upang maibalik ang mga Hudyo sa kanilang bayan. Ang ibig sabihin na ang tugon natin dito ay ang tunay na pagsamba lamang sa Diyos, sa Kanya. Sa ikalawang pagbasa, tayo din ay binigyan ng magandang halimbawa ni San Pablo. Sinabi niya sa mga taga-Tesalonica na ang pagbabago ng buhay ay dahil sa kapangyarihan ng mabuting balita, ang Ebanghelyo. Kilos ng Diyos at kilos ng Espiritu Santo. Pagbabago, tunay na pagbabago dahil tayo ay nakinig sa mga salita ni Kristo. Dahil tayo ay bukas sa kilos ng Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya kapangyarihan ng Diyos, hindi kapangyarihan ng tao. Dahil ang lahat sa mundo, kahit na ang kapangyarihan ng tao ay galing sa Diyos. Kaya ang Ebanghelyo, ipinakita ni San Mateo na nagmumula ang lahat, kapangyarihan sa langit at lupa nagmumula sa Diyos. Na ang pamahalaan, ang mundo, ay hindi kalaban ng Diyos. Bagkus ay biyaya ng Diyos. Kaya sinabi ni San Juan na dakila ang pagmamahal ng Diyos sa mundo na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak. Ngunit ang mga Pariseo ay may masamang layunin upang hulihin si Jesus, subukan dahil nais nila na bigyan ng masamang dahilan ang kilos, mga salita ni Kristo. Kaya sinabi ni Kristo, mga mapagkunwari, mga ipokrito, dahil wala silang balak na matuto. Wala silang balak na makamtan ang katotohanan. Pawang malisya lamang ang kanilang pagtanong dahil ito ay pagsubok sa ating Panginoon. Dapat bang magbayad ng buwis kay Cesar? Dahil dito, sa tanong na ito, isang patibong na kahit saan, ano ang tugon ng ating Panginoon ay walang lusot siya sa kanyang mga kalaban. Kung siya ay panig na magbigay ng buwis, ang mga kanyang mga mamayan, kababayan ay mga galit sa kanya. Ngunit kung sabihin niya na huwag magbigay ng buwis, siya ay magiging kalaban ng Impero Romano.
Ngunit ang ating Panginoon siya ay karunungan ng Diyos. Kaya ang kaniyang tugon, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Anong kahulugan dito? Na sa ating buhay, lahat ay galing sa Diyos. Na tayo ay mamamayan sa mundong ito, tayo may makipagtulungan. Tayo rin ay dapat magbigay. Tayo din dapat ay may kontribusyon sa lipunan dahil tayo ay may tahas na buuhin ang isang mundo na kung saan nandiyan ang kagandahang loob, kabutihan para sa lahat, dignidad ng tao. Ngunit ito ay nakatuon dahil lahat na ating ibibigay ay galing sa Diyos. Na kahit ang kapangyarihan dito sa mundo ay galing nagmula sa Diyos. Kapangyarihan ni Cesar ay kapangyarihan din ng Diyos. Katulad ni Ciro, na siya ay hari, ngunit pinili pa rin siya ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, na tayo ay ininiyahan na ibigay sa Diyos ang matataas na papuri sa lahat ng oras. Dahil lahat ay nagmumula sa Kanya. Tunay na pagsamba sa Kanya. Higit sa lahat ang Diyos. At kung tayo ay nakasenter, nakatuon sa Kanya, lahat ay ibibigay sa atin. Tumayo tayo at ipahayag ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na katawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus namatay, inilibing, nanaog sa runan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naduluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hingin natin sa Diyos na tayo tulungang maging mga ulirang mamayan at mabubuting Kristiyano. Sa bawat kailangan natin ang ating itutugon, Amang mapangalaga, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa simbahan upang pangunahan nila ang kanilang kawan sa pakikipagtulungan sa mga may kapangyarihan sa ating daigdig na humubog sa isang bagong langit, sa isang bagong lupa, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang makipagtulungan sila sa mga namumuno sa simbahan para sa kagaganda ng ating lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sagupuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili na kaayusan ng ating lipunan, upang sa tulong ng Espiritong Banal ay gantimpalaan ang kanilang pagsisikap sa isang maayos na pamamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ekonomismo ay ating matulungan na ang kahalagahan ng pagtutulungan sa panunumbalik ng pagkakaisa sa bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito,
upang hindi tayo matuksong mag-isip ng magkasalungat ng ating mga bagay, na daigdig na ito ay ang mga katotohanang magkakalangit, makipagtutulungan naway tayo ay pagbibigay ng higit na magandang buhay sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga nananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino nating iniaalay ang misang ito, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo ang iyong bayan. Isama din natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa ni Lucy Cabral, Pedro Lopez Bautista. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapangalaga, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming makapangyarihan, ibuhos mo sa amin ang handog ng Espiritong Banal upang mapasa amin ang karunungang maunawaan ang ugnayan ng mga bagay ng daigdig na ito at ng mga makalangit na ito sa katotohanan para sa kalalaganap ng iyong paghahari. Sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming anak, iyong anak, at ginapa sa altar mo. Alay namin, aming buhay, bawat galaw at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming mapaglingkuran sa paghain namin ng mga alay na iyong bigay. Upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas na Diyos ay iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tumarapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamis ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon
kaligtasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal, tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, yung banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago na pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit ahit, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpasalamat dahil kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa, Roberto, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Biring Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, kanyang kabiyak. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos na daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwangwa namin na pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tuturuan tayo ng ating Panginoon na tawagin natin ang Diyos na ating Ama dahil siya lamang ang tunay na Diyos nag-iisa sa pamagitan ng dasal na kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa gusto, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Pinili namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanlimikan ang dakilang araw na papahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag aming mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, papalad tayong niyahan sa kaniyang hapunan. Panginoon, Hindi ako dapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa Ngunit sa isang isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Hari ka, sulyap ng iyong kagandahan. Ika'y hanap sa tuwina, Hanap sa sa tuwina, kapwa ko sa ikalaging ikalaging nadarama. sa iyong mga likha. Hangat marimmasdan ang iyong mukha. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusan masumpungkan. Ang nilikha mo, kariktan, sulyap ng iyong Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At patuloy tayong ipalaganap ang ating debosyon para sa ating kauna-unang santo, si San Lorenzo Ruiz de Manila. At tayo ay manalangin sabay-sabay, Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan mo kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin na mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon, upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at pamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Sinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir, na kami maging matatag sa pananampalataya at tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dingin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kaysa ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at panalangin ang pagpapala ng Diyos. Tulungan nawa kayo ng Diyos sa inyong pagiging debotong Katoliko at tapat na mamamayan. Amen. Iligtas niya nawa kayo sa lahat ng panganib, itaguyod ang lahat ninyong tapat na pagsisikap. Amen. Pag-ibayuhin niya nawa ang inyong pagmamahal sa Eucharistia at tibayan nawa kayo ng kanyang biyaya para sa inyong katapatan sa sakramentong ito sa inyong buhay. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan kayo ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Salamat sa Diyos.
puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat iniingap niya kababan ng kaniyang alipin. Mapara ng pangalan mo sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat gumawa mo ng mga dakilang bagay, banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. World Mission Sunday is a day set aside by the Catholic Church throughout the world to publicly renew its commitment to the missionary mandate. It was created by Pope Pius XI in 1926 as the Day of Prayer for Missions. It joins all Catholics of the world into one community of faith. At Mass on World Mission Sunday, we recommit ourselves to our common vocation through baptism, to be missionaries through prayer, participation in the Eucharist, and by giving generously to the collection for the Society for the Propagation of the Faith. It is the one Sunday in the year when the entire global church comes together to support mission. Your gifts sustain priests, religious, and lay pastoral leaders in more than 1,100 mission dioceses in Asia, Africa, the Pacific Islands, and parts of Latin America and Europe as they proclaim the gospel, build the church, and serve the poor. In 2020, we are celebrating World Mission Sunday on October 18th. This is our chance to show love and solidarity to the global church family and to reflect its deepest identity as the church in mission. Pope Francis, in his message for World Mission Sunday, implores us, in this year marked by the suffering and challenges created by the COVID-19 pandemic, the missionary journey of the whole church continues in light of the words found in the account of the calling of the prophet Isaiah. Here I am, send me. This is the ever-new response to the Lord's question, whom shall I send? This invitation from God's merciful heart challenges both the church and humanity in the current world crisis. Together with the church as baptized Catholics, let us respond to our missionary mandate. Let us be united together in this mission month with all the faithful around the world through our prayer, participation in the Mass, and support of the mission through our response to the call with our answer, here I am, send me.